So, ang pangalan ng city is New Jerusalem. 1,000 years, nasa langit. After 1,000 years, bababa dito sa earth. At napag-aralan natin dati, yung nangyari sa Revelations 20, pagbaba niya is magkakaroon ng uulan ng apoy, di ba? At yung buong earth is mababalot siya ng apoy. Yun yung tinatawag nating destruction ng sinners, ng sin, kasama na si Lucifer. So lahat ng resulta ng kasalanan, pati na ang kasalanan mismo, is doon susunugin dun sa dagat-dagatan ng apoy na yun. Pero yung dagat-dagatan ng apoy na yun is mawawala din. Diba? So ang gagawin ng Panginoon ay gagawin niyang new yung heavens sa yung earth. At nabanggit ko na sa inyo dati kung ano yung tinatawag na new heaven dito. Diba? Hindi ito yung kung saan yung tahanan ng Diyos ngayon, nandun yung mga angels. Hindi. Yung new heaven sa new earth na to, ito yung nakikita natin pag tumingala tayo. Di ba? Yung atmosphere, yung kalawakan doon. So ito yung babaguhin. Kasi lahat yun may kinalaman dito sa earth. So after 1,000 years, ang magiging address na natin, earth, pero new earth na siya. Okay? At itong New Jerusalem na to, may description ito, dinescribe ito sa Bible. Ito yung ipapakita ko sa inyo. Revelations 21 verse 16 para may idea kayo kung ano yung magiging itsura ng magiging future home nyo. Okay? So, isinasa, eh, sinasabi ko na ngayon na magiging future home natin. Kasi tayo ay naghihintay kay Jesus, nananampalataya sa Kanya. At inaasahan ko rin na magiging tapat tayo sa Kanya. Kaya sinasabi ko na ito yung magiging future home natin. So, ano yung itsura ng future home natin? Sabi sa Revelations 21 verse 16, at ang pagkatayo ng lungsod ay parisukat. Ano ba sa, ano yung parisukat? Square. O square. Square siya, okay? Pag sinabi natin square, pareho yung haba, saka yung taas. Di ba? Saka yung kanyang, yung parehong side, pareho. Ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ang lungsod ng kanyang panukat, 12,000 estadya. Hindi na natin ginagamit yung unit of measurement ng estadya ngayon. Di ba? Sa Bible, ang translation niyan is furlong. So, 1 estadya o 1 furlong is 200 meters. So, magkakaroon na kayo ng idea nito. So, kung pareho yung luwang sa kayong haba, pag kinonvert mo sa sa miles, di ba? 375 miles yung one side. Pero kung gusto niyo magkaroon ng idea kung ano yung area, kung gaano kaluwang itong New Jerusalem, nung tinignan ko, halos the same yung area niya ng Japan. Ang Japan is almost 360,000 square kilometers. So halos kasing laki siya ng Japan o kaya ng California. So may idea na kayo ngayon kung gaano kalaki itong New Jerusalem. At ang sabi sa verse 12, ito ay mayroong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan at sa mga pintuan may 12 anghel at sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi ng mga anak ng Israel. So meron siyang bakod, di ba? Meron siyang pader. At mataas yung pader. Verse 21, at ang 12 pintuan ay 12 perlas. Ewan ko kung gaano nakalaki yung pinakamalaking perlas na nakita niya. Pero yung pintuan itong city na to, is perlas. At bawat pinto ay yari sa isang perlas.
At ang langsangan ng lungsod ay dalisay na ginto na gaya ng naaaninag na salamin. So, just imagine kung ikaw ay mahilig sa alahas at ang alahas mo ay perlas at ginto. Pagdating dito sa New Jerusalem, just imagine kung ano yung magiging itsura mo kung nakasuot ka pa rin ng perlas at kwintas mong ginto. So, yung gate, gawa sa perlas, tamang-tama. Oh, bagay yung hikaw mo. Pareho nung pinto. O kaya, uy, ang ganda naman ng kwintas mo. Pareho nung kalsada. So, parang ngayon, yung hikaw mo is gawa sa espalto, di ba? O kaya sa concrete. So, meron na tayong idea kung ano yung magiging itsura ng New Jerusalem. Sino-sino yung mga tao na makikita natin doon? Okay? Ang sabi sa atin sa Revelations 21:3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan nyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahan kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. So, ang numero unong person na hahanapin doon, kung tatawagin natin siyang person, ay ang Diyos. Magiging tahanan niya rin yung New Jerusalem. So, ito yung isang bagay na hindi ko na naintindihan dati. Sa ngayon, ang tahanan ng Diyos is nasa langit. Yun. Pero, ang sabi dito, ang Diyos ay maninirahan kasama ng bayan niya. Eh, nasa New Jerusalem yung bayan niya. So, ibig sabihin ng Diyos, lilipat ng tirahan. Magiging tirahan niya sa New Jerusalem. Kaya ito, hindi ko pa rin maubos maisip. Ganun ba ka-special ang tao? Na parang may special treatment eh. Namatay si Jesus para sa mga tao. Kahit pumanik siya sa langit, niretain niya yung itsura niya na bilang tao. At after 1,000 years, lilipat siya ng tirahan para makasama yung mga tao. So, hindi talaga natin maubos maisip. Gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So, the Lord in person will live with us. So, ano pa yung makikita natin? What promises has God made about our new home? So, ano-ano yung mga pangako na makikita natin sa Bible tungkol dito sa bago nating tahanan? Revelations 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. So, familiar na kayo dito sa verse na to. Pero kahit ilang ulit nating basahin ito, dahil sa ngayon, araw-araw, makakaramdam ka ng isa sa mga to, di ba? May nararamdaman kang sakit, kahit hindi man physical na sakit, emotional pain, di ba? Pagdadalamhati, luha. So, ang unang pangako sa atin, there will be no more death, pain, tears, sorrow, sickness. Wala nang hospital. Isa sa mga bagay na hindi natin makikita dito is hospital kasi wala nang may sakit. So, wala nang disappointment, wala nang gutom, wala nang uhaw. No, I have some food here. So, napakaganda nitong pangako na to. Kaya siguro sinasabi sa Bible na yung mga inihahanda sa atin ng Diyos is mga bagay na hindi natin completely ma-imagine kung ano din. Can you imagine a day, di ba? A day, a week, a month na walang pain, walang sakit, walang kalungkutan. Pero yun yung unang pangako sa atin. Next, verse 16 saka 17.
Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang nakakapasong init sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastol nila. At sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. So, halos katulad dito nung kanina, dinagdagan lang, no? Next. Sa Isaiah 35, verses 5 to 6, kung magkagayoy mamumulat ang mga mata ng bulag, ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy lulukso ang pilay na parang usa, ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan. Sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at batis sa disyerto. Okay? So dito, makikita natin yung may mga kapansanan. Yung mga bingi, mga pipi, mga pilay, mawawala yung mga kapansanan na yun. At kahit nga yung yung features, physical features nitong earth natin, na nung isang araw, meron akong binabasang article tungkol sa Sahara Desert. So yung Sahara Desert, pag tinignan nyo is yung area niya kasing laki ng Amerika yan. Pero desierto siya. So paano kung ma-stranded ka sa gitna ng Sahara Desert? Ano yung chance mo na mabuhay? Pero ang sabi dito, yung desierto na nakikita natin ay magiging magbubukal ng tubig. So yung desierto, mawawala yung desierto na yan. Ang expect natin, tulad ng napag-aralan natin ng Tuesday, yung inihandang tahanan para sa ating mga magulang, ibabalik ng Diyos yan. Okay. So, very exciting ito, lalo na kung mahilig tayo sa nature. Ang sabi pa sa atin, bilang isang pangako sa Revelations 21 verse 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, itong mga bagay na to, since papupunta sila doon sa lawa na nagliliyab na apoy, wala sila doon sa New Jerusalem. At since masusunog sila, kasama silang mawawala bago magkaroon ng New Heaven sa New Earth. Wala ka na makikitang ganito sa New Earth. Okay? So, ewan ko kung ilan sa atin yung mamimiss yung mga ganitong bagay. Wala naman na, siguro. Hindi ka maghahanap doon ng mga ganitong klaseng hindi ka maghahanap ng karumal-dumal, hindi ka maghahanap ng mamamatay tao, ng mapapilapid. At para sa atin is good news ito, di ba? Ang sabi pa sa verse 27, at hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi, o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So, kaya sinasabihan tayo na mabuhay tayo ng matuwid. Merong special mention dito yung kasinungalingan. Kasi nga, yung sinungaling is hindi papasok sa langit. Marinig nyo na siguro yan, di ba? Madalas sinasabi, liars don't go to heaven. Dito nila kinuha yan. Kasi sinasabi nga, hindi makakapasok doon. Ibig sabihin, doon sa New Jerusalem, yung tinatawag natin, gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan. Unang-una kasi hindi sila nakasulat sa aklat ng buhay. Meron ba sa inyo na may gusto na doon sa New Jerusalem? Meron kang kasamang sinungaling. So, good news na naman ito para sa mga taong ayaw na ng sakit. Diba? Just try. Meron na bang nagsinungaling sa inyo? Meron na bang nanloko sa inyo? Isa yun sa mga source ng pain. So,
So, sa New Jerusalem, wala nang kasinungalingan. So, Revelations 22 verse 15 ang nakasulat. Nasa labas ang mga aso, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang bawat umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. For whatever reason, parang ini special mention yung kasinungalingan. Pero dito, hindi lang yung sinungaling ang nasa labas. Mga aso, mga mangkukulam. Pag sinabi dito mga aso, it's more ito sa mga tao siguro na asal-aso, di ba? Mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao. So, alam natin na itong mga mini-mention dito is yun yung mga tinatawag nating mga unrighteous, ay mga gumagawa ng kasalanan na hindi tinatanggap yung anak ng Panginoon ng kaligtasan, na hindi humihingi ng tawad sa kanilang kasalanan, hindi nagre-repent. At kahit dumating na yung huli, nakakapit pa rin sila dito sa mga kasalanan. So, ito yung mga makikita nating pangunahing mga pangako ng Panginoon tungkol dun sa ating bagong tahanan. Para ba sa inyo maganda itong mga pangako na ito? Maganda. Maganda, Yes. siyempre. Maganda. Di ba? O meron ba dito kayong iisipin na bakit naman pati yun hindi kasama? Sana pwede na yan. Mhm. So, ngayon maintindihan natin kung bakit sa Bible, pag binasa mo yung mga sulat ng mga prophets, ng mga apostles, sinasabihan nila na ihinto itong mga gawain ito. Kasi, ang main purpose kung bakit dumating si Jesus, kung bakit sinabihan niya yung kanyang apostoles na ipangaral ang salita ng Diyos. Gusto niya na makapunta tayo dito sa bagong tahanan natin. At alam niya na kung hindi natin bibitawan itong mga ito, hindi tayo makakapasok doon sa bagong tahanan natin. So from that perspective, very logical, di ba? Very simple yung plano ng salvation. Ang plano ng salvation is tutulungan ka ni Jesus, gagawa siya ng paraan para magkaroon ka ng pagkakataon ng way para matanggap mo yung eternal life, yung eternal home. Pero yung paraan na yun, ang involved doon is itong kasalanan na pumasok simula nung first parents natin, libu-libong taon na yung nakakaraan hanggang ngayon. Kinakailangan bitawan natin ito. Dapat alisin natin ito sa buhay natin bilang paghahanda sa pagpasok dito sa bagong tahanan natin. So kung hindi tayo maghahanda, since ito mga to hindi makakapasok sa tahanan, sa bagong tahanan, ibig sabihin, hindi rin tayo makakapasok kung ayaw natin bitawan ito. Okay? So, ano yung magiging diferensya ng new earth, ng bagong tahanan natin, sa earth na nakikita natin ngayon? Unfortunately, ang earth lang na alam natin, syempre kung ano lang yung nakagisnan natin. Diba? Hindi tayo katulad ni Eva sa ni Adan na nakita kung anong itsura ng earth bago nagkasala. Tayo ang alam lang natin, itong earth na meron tayo ngayon. Pero binigyan tayo ng idea sa Bible kung ano yung makikita natin bago o diferensya. Una, Revelations 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Okay.
So, dito sa verse na to, ang unang-unang sinasabi, yung dagat, wala na. Eh, paano kung mahilig ako sa dagat, tapos gusto ko pa namang lumangoy? May mga ibang tao na ang sabi nito, ano yan, hindi yan yung literal na dagat. Kasi si John nung sinulat yung Revelation, di ba naka-exile siya sa island ng Patmos. At nakikita niya, yung nakapaligid sa kanyang dagat, yun yung naghihiwalay sa kanya dun sa mga 7 churches na sinusulatan niya. So, ang sabi nila, ang ibig sabihin niyan, wala nang separation dun sa mga loved ones mo. So, okay, sabihin na natin na may punto yung ganong explanation. Pero, may possibility pa rin na ito yung literal na dagat. So, tulad ngayon, sa Earth, ilang percent ng surface ng Earth ang tubig? May idea kayo kung ilang bahagi ng mundo ang nababalutan ng tubig? 70 or 60? Ewan ko lang. Oo, tama yan, di ba? 70% ng mundo nababalutan ng tubig. So, napakalaking bahagi nun. So, ang sinasabi lang sa atin dito, itong vast oceans, itong malalaking dagat na to, doon sa New Earth, wala na siya. Hindi sinasabi sa atin na wala ng bodies of water, di ba? Kasi naisip ko, teka, bago nagkaroon ng flood, ang sabi is wala namang ulan. Di ba? Kaya nga hirap na hirap yung mga tao maniwala kay Noah na magkakaroon ng flood. Kasi hindi pa sila naka-experience ng ulan. Ang meron lang nun is dew, di ba? Yung hamog, ang way kung paano dinidilig yung earth is sa pamamagitan ng hamog, di ba? O kaya yung tubig is meron siguro sa ilalim ng lupa. Hindi natin alam kung paano yung irrigation system. Kasi nung panahon ni Noah, kaya nagkaroon talaga ng mabilisang ng baha. Hindi lang galing sa taas yung tubig. Ang sabi is yung fountain of water nag-break, di ba? Ibig sabihin, kahit sa ilalim ng lupa, lumabas yung tubig. So, hindi natin alam kung ano yung irrigation system nung panahon before ng flood. It's possible na walang dagat before nun. Di ba? So, kung ano man yung ibig sabihin nito, yung bagong earth natin is better. Yeah. So, ito na rin siguro yung dahilan kung paano natin makikita na yung new earth, mas marami siyang land area. So, mas maraming magagawa yung mga tao. Okay? So, isipin mo ngayon, di ba? Ano yung pwede mong gawin sa lupa na hindi mo magagawa sa dagat? So, meron ka pa ring rivers, di ba? Lakes, mountains. So, meron ka ring bodies of water, pero hindi na yung wide oceans na nakikita natin ngayon. So, makikita natin yung buong mundo is magiging one big garden siya. Okay? So, ito yung unang diferensya. Pangalawa, sa Isaiah 35 verses 1 and 2, ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak at ang disyerto ay magagalak at mamumulaklak. So, yung desert, magiging garden yan. Okay? Gaya ng rosas, ito ay mamumulaklak ng sagana at magsasaya na may kagalakan at awitan. So, yung mga tigang na lupa na nakikita natin yan, kahit hindi disyerto, kahit nasa Pilipinas, pumunta ka, meron ka na makikita ang mga tigang na lupa. Diba? So, mababago yun. Magagalak yung mga lupa, ibig sabihin magtutubuan kasi yung mga halaman na. So, parang yung sinabi ko kanina, di ba? Yung earth is magiging parang isang napakalaking garden. Can you imagine that? Yung buong mundo, parang garden. Ano pa yung iba compared sa earth natin ngayon?
At ang asong gubat ay maninirahan kasama ng kordero. So, asong gubat is wolf. Maninirahan kasama ng kordero, lamb. Eh ngayon, pag yung lamb nakita ng ng wolf, anong gagawin ng wolf? Ang tingin niya sa lamb is pagkain, di ba? At mahihigang kasiping ng batang kambing ang leopardo. So makikita natin dito, ang pinag-prepare dito, yung tinatawag natin ngayong predator sa prey. Na yung predator, siya yung hahabol, di ba? Siya yung papatay doon sa prey. Pero dito sa sa New Earth, maninirahan sila magkasama, mahihigang magkasiping, magkatabi silang matutulog. Ang guya, ang batang leon, at ang patabain ay magkakasama. So wala nang wild animals. So lahat sila magiging friendly na sila. Magkakasama sila. At papatnubayan sila ng munting bata. So ito nakita niyo. So ang maglilid sa kanila, yung munting bata. So dito sa verse na to, marami na tayong idea dito kung ano yung bago doon sa New Earth. Wala nang wild animals. Pero merong bata. Munting bata. Okay. So, may munting bata, hindi ko alam kung gaano kamunti ito, di ba? Kasi pag yung munti is small child, di ba? Hindi natin alam kung gaano ka-small. Pero at least, naglalakad ito, di ba? Kasi ililid niya yung mga animals. Papatnubayan sila ng munting bata. Isaiah 11, verse 7 to 8. Ang baka at ang oso ay manginginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. So yung leon, magiging vegetarian yung lion. Para siyang baka, no? Ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas. Ayan yung answer sa question mo, ta. At sabi dito kasi yung batang pasusuhin. Ibig sabihin at least sumususo pa to. Hanggang ilang taon ba yung sumususo? 0 to 6 months. 0 to 1. Oh, sige, lampas isang taon na. 2 years old. So, sabi natin hanggang 2 years old. So, at least makikita natin kasi maglalaro daw sa lungga ng ahas. Eh. At ang batang kahihiwalay sa suso ay susuot ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. So, kung may question tayo, kung mayroong bata dun sa New Earth, so nakita na natin dito yung sagot. At hindi lang bata, sila pa yung ang sabi dito, sila yung papatnubay dun sa mga animals, di ba? At kasama nilang maglalaro. Imagine, maglalaro sa lungga ng ahas, sa lungga ng ulupong. Pag merong isang filosopo dyan, wala naman sinabi may ahas dun eh. Kaya safe, di ba? Posible, pero mas malaki yung probability na kasi friendly na rin yung ulupong sa New Earth. Okay? Sa verse 9, hindi sila mananakit. Ito yung sagot doon. Kasi yung mga wild animals, kaya pwede silang kalaro ng mga bata. Hindi sila mananakit o maniniraman sa aking buong banal na bundok. Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. So, ang dahilan lang kung bakit ngayon, di ba, maraming yung mga animals wild, yung mga tao, pag nakakita ng hayop, lalo na yung mga mahilig sa hunting, kundi ginagawang pagkain, ginagawang sports. So, yung mga hayop din, ang tingin sa tao, pagkain. Okay? Pero sa New Earth, hindi sila mananakit o maniniraman. Diba? Kasi, mapupuno sila ng kaalaman ng Panginoon. So, ang pag-ibig ng Panginoon, ang knowledge tungkol sa Diyos, siya ang mangingibabaw, unang-una sa mga tao. At yung pagiging maamo na yun, kakalat din, pati din sa mga hayop.
at hindi na magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon. At siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Diba? So, hindi ito Isaiah. Nalimutan ko lang naman palitan. Sa Revelations 22 siya. Ah. So, Revelations 22:3. Yung problema pag ikaw ay nagka-cut and paste. Yan. So, ang sabi dito, hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. Eh, sino ba yung mga sinumpa? Ito pa lang. Kilala niyo kung sino yung mga sinumpa? Yung mga angel, fallen angel. Bukod sa fallen, Sasamang tao. Mga sasamang tao. Ay, si Adam saka si Eve, sinumpa sila, di ba? Natatandaan niyo yung Genesis chapter 3? So, after na magkasala sila, nagkaroon na ng curse, di ba? So, yung babae, panganak, makakaramdam siya ng ibayong sakit. Ang tao, bago kumain, kinakailangan magpawis muna siya. Yung lupa, tutubo ng tinik, di ba? Kasama yun sa sumpa. Pero doon, sa New Earth, wala nang isinumpa. Kasi nga, yung resulta ng kasalanan, mawawala na yan. Okay? Bagkos, ang makikita natin doon, ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Lilipat pati ang Diyos, di ba? At siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha. So, face to face. Makikita natin harapan ang Diyos. what a great day. So, At ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. So, dito makikita natin, kaya ang sinasabi ng Bible, hindi natin ma-imagine kung ano yung meron doon. Kasi yung mga inaasam-asam lang natin dito sa mundo na to, magiging realidad dito sa New Earth na to. So yung curse ng sin, yung sumpa ng kasalanan, makikita natin yung sa Genesis chapter 3, di ba? Verse 17-19. Yung sinabi ko kanina, wala na sila. Wala na sila dito sa New Earth. So nakita na natin kung ano yung pangako ng Diyos tungkol dito sa bago nating tahanan, ano yung diferensya ng New Earth sa present Earth natin ngayon. So yung next question, how will people spend their time in the New Kingdom? Gaano ba karami yung oras natin doon? May idea kayo? Maraming oras. Kung araw ata every day. Actually, yung concept ng time is mawawala na, di ba? Kaya lang naman tayo may concept of time ngayon eh. Unang-una, kasi may oras ang tao, di ba? Sa Japan, ang life expectancy mo is, nung tinignan ko kanina, sabi ko dati 70s lang, di ba? Nasa 80s pala tayo. Ang Japan ang merong highest life expectancy sa buong mundo. So, nasa 80s, 84. Pero kahit yung 84 is maikli pa rin yun kumpara mo sa eternity. So, meron tayong oras ngayon kasi limitado yung oras natin, yung panahon natin. Kahit na mabuhay ka ng 84 years old, hindi yun yung prime health mo, di ba? Yung pwede mong gawin pag ikaw ay 20, 30, 40 years old, hindi yun yung mga bagay na pwede mong gawin pag ikaw is 80, 70 years old. Okay? Kung sinubukan nyo ng mag-mountain climbing o kaya mag-sports, na ikaw ay medyo may edad na, maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. Parang dati may kasama ako sa trabaho. Ano siya, mahilig siya sa sport nung bata pa siya. Pero nung magkasama kami sa trabaho, ano na siya,
55. So nagkaroon ng ng activity sa opisina namin, softball. Diba? So team softball. So hindi ako naka-attend, Sabado kasi yan. Pero nung Monday, nung nakita ko siya, yung mga kamay niya nakabalot sa ng benda. Ano nangyari sa kamay niya? Nung naglalaro daw siya ng softball, nadapa siya. Sabi ko, paano ka nadapa? Sabi, akala ko kaya ko pa tumakbo na mabilis. So, yung isip niya, akala niya na makakatakbo pa siya ng mabilis. Pero nung tumakbo siya ng mabilis, hindi na kaya ng tuhod niya. So, nadapa siya. So, bilang tao, meron tayong concept ng time kasi limitado yung oras natin dito sa mundo na to. Pero sa New Earth, eternal nga, eternity. Diba? Hindi mo na iniisip kung ano yung oras. So, paano natin i-spend yung time natin? So, last time, di ba, nasabi ko sa inyo na yung idea natin ng Earth dati is, ng Heaven dati is, lumulutang ka sa alapaap, tumutugtog ka ng harpa, okay lang siguro kung gagawin mo yun ng isang oras. Kahit nga isang araw, parang magagawa mo ba yun ng buong araw? Pero hindi ganun ang gagawin natin sa New Earth. So, ganito yung gagawin natin sa New Earth. Nabasa na natin ito last time, Isaiah 65, at sila ay magtatayo ng mga bahay at kanilang titirhan ang mga yon. So, sasabihin niya, teka, akala ko ba meron na tayong bahay? Di ba? Kanina, napag-usapan natin, meron na tayong bahay. Anong tawag natin doon sa city natin? New Jerusalem, di ba? Pero yun yung city house natin. Di ba, nasabi ko kanina sa inyo, itong earth is magpo-convert siya sa isang malaking garden. So, pwede ka pala magkaroon ng mahigit isang tirahan doon sa New Earth. Magtatayo ng mga bahay at kanilang titirhan ng mga yan. So, meron tayong countryside home, meron tayong city home, at sila ay magtatanim ng ubasan at kakain ng bunga niyon. So, meron kang garden, hindi ka magtanim. Sila ay hindi magtatayo at iba ang titira, sila ay hindi magtatanim at iba ang kakain. So, walang agawan doon. Hindi katulad ngayon, yung mga land grabber, di ba? Yung bahay mo, pag hindi mo nabayaran, maiilit ng ng bangko, di ba? Maririmata. Doon, hindi. Okay? Ang sabi pa dito sa verse 21-22, sapagkat gaya ng mga araw ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga araw ng ating bayan at matagal na tatamasahin ng aking pinili ang gawa ng kanilang mga kamay. So, kung ano yung tuunan mo ng effort, ng time mo, yung resulta nun, may experience mo. So, isa to sa mga pleasure na sa tingin ko magiging source ng kaligayahan natin. Nagtaas ng kamay si Pema. Elder Roland, pwede hindi man ako makakonsentrate kasi maingay dito sa bahay ba? Pwede makinig na lang ako, hindi ako makapag ba? Oo. Si sila yung, ay nako, kasi sila ng yung soccer ba? Hindi ako makapag yung, pwede makinig na lang ako. Hindi Oo. na mag-memo sana ako, hindi talaga nag-memo ako ba, tapos hindi talaga niyang, sabi ko tapos nga Olympics, tapos nagalit yung asawa ko ba, pwede makinig na lang ako po, pasensya na po. Nire-record ko naman, ipadala ko na lang sa yung link. Okay po. Okay, don't worry. Yun yung dahilan. Sumimasen. Pero makinig ako po. Okay. So, ano pa yung gagawin ng mga ligtas dito sa paraiso na to? Isaiah 35. At ang mga tinubos ng Panginoon ay magbabalik at darating sa sayo na nag-aawitan. Ayun. Ito yung isang bagay na iniisip ko. Matututo na kaya akong kumanta doon sa New Earth. So, yung sa mga bagay na gagawin natin is mag-aawitan.
Walang hanggang kagalakan ay mapapa sa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kalungkutan at ang pupubuntong hininga ay maglalaho. So, isa pala yan sa dahilan kung bakit sa church natin, di ba, is bahagi ng worship natin, ang pagkanta, ang music. Kasi kahit dun sa New Earth, isa ito sa mga bagay na patuloy natin gagawin. Ang pag-awit, ng music. Kasi alam natin, di ba, na magkakaroon pa rin tayo ng pagsamba dito sa New Earth. Kasama na rin doon yung pag-awit, pagtugtog. Okay? Ano pa yung nakalagay? Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. So magkakaroon pa rin tayo ng Sabbath worship. Kaya maganda na magpa-practice na tayo dito sa earth na to para hindi tayo maninibago pagdating doon. So may mga tao nagsasabi, yung Sabbath para sa mga Hudyo lang yan. Well, not according dito sa Isaiah 66. Kasi kahit dun sa New Earth, meron pa ring Sabbath. At sa Sabbath, doon paparoon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ng Panginoon. Ano pa yung makikita natin? Ano pa yung gagawin ng mga ligtas dito sa paraiso? At sa mga pangpang ng ilog ay isang dako, at sa kabila ay tutubo roon ang lahat ng uri ng punong kahoy bilang pagkain. Kaya mga mahilig sa fruit sa inyo, magiging heaven talaga ito. Di ba? Ang kanilang mga dahon ay hindi matutuyo, ni mawawalan man ng kanilang bunga. So, dito sa New Earth na to, tutubo ang lahat ng uri ng punong kahoy. Dito sa Japan, maraming prutas na hindi tumutubo sa Japan. Kinakailangan mo pang pumunta sa ibang country para matikman yung mga prutas na yan. Pero yan, isa yan sa pangako sa atin. Makikita natin doon sa bago sa New Earth. Lahat ng uri ng punong kahoy. Kundi magbubunga ng sariwa buwan-buwan, sapagkat ang tubig para sa kanila ay umaagos mula sa sanktuaryo. Ang kanilang bunga ay magiging pagkain at ang kanilang dahon ay pampagaling. So, mapapansin nyo, itong verse na binabasa ko, Ezekiel chapter 47. Pero actually, itong verse na to, yung pangkaraniwang binabasa natin, hindi galing sa Ezekiel, di ba? Ang karaniwang binabasa natin is galing sa Revelation. Di ba? Alam nyo kung saan sa Revelation natin mababasa? Dito. Basahin ko itong Revelations 22 ito Yung kanina binabasa natin Ezekiel 47. Pero tignan nyo kung ano yung pagkakapareho nila. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of its street, and on either side of the river, was the tree of life, which bore 12 fruit, each yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Nakita niyo itong verses na to? Yan itong verses na binasa ko kanina sa Ezekiel 47. So makita natin na yung sinasabi ni Ezekiel sa Old Testament, yun din yung sinasabi ni John sa Revelation 22. At nakalagay sa Matthew 8:11, sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. So, dito sa New Earth, makikita natin yung mga loved ones natin.
yung mga lolo, lola natin na siguro bata ka pa, namatay na sila, pero gusto mo silang makita uli, di ba? Kung sila ay namatay kay Kristo, makikita natin sila dito sa New Earth na to. At hindi lang sila, pati yung mga nababasa natin mga karakter sa Bible. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, makikita natin sila. Just imagine, you can ask Abraham, ano? Abraham, anong pakiramdam mo nung sinabihan ka ng Diyos? I-offer mo si Isaac. Si Moses, pwede mo tanongin, Moses, anong pakiramdam nung naghahati yung yung Red Sea? Si Noah, tatanungin mo, Noah, gaano mo katagal nung ginawa yung ark, di ba? Sino yung mga katulong mo? Pwede mong tanungin si Paul. Paul, ano ba talaga yung experience mo dun sa dun sa road sa Damascus? Pwede mong tanungin yung mga apostles. Ano yung pakiramdam? Ano yung naramdaman nyo nung nakikita niyo yung mga miracles ni Jesus? So, lahat ito, gagawin natin dun sa New Earth. So, as you can see, yung gagawin natin dito sa New Heaven sa New Earth, ito yung mga bagay na ginagawa natin sa Earth dito. Pero, in a better situation, in a better condition. Kasi, walang sakit, walang limit ng time, yung kakayahan mo is mag-i-increase, di ba? Ibig sabihin, ngayon kung hindi ka marunong gawin yung isang bagay, magkakaroon ka ng abilidad kasi yung katawan mo is babaguhin ng Panginoon, di ba? Yung capacity mo para matuto is mag-i-increase. Kasi yung resulta ng kasalanan na siyang nag-hihinder sa atin, yung mga bad genes natin, mawawala yan. Di ba? So, marami tayong gagawin doon. At ito is, yun lang mga nakasulat sa Bible ngayon. Di ba? At alam natin is, mas marami pa dyan. Kasi eternity yung pinag-uusapan natin. At ang pinag-uusapan pa lang natin, yung activity na pwede natin gawin doon sa New Earth. Eh alam natin, mas marami pang creation ng Panginoon. Kanina, bago tayo nagsimula, sinabi ni Resi na nagsisimula na silang magkaroon ng commercial flight papunta sa space. So, just imagine dito sa New Earth, kung ano yung pwede natin gawin. Pwede ba tayong pumunta sa ibang nilikha ng Panginoon? Pwede ba tayong pumunta dun sa heaven? Kasama ng mga angels? Di ba? O kaya sa ibang part ng universe? So, marami yung possibility. Eternity yung pinag-uusapan natin. Pero so far, ito yung nakita ko na makikita natin sa Bible na binibigyan tayo ng idea. Ano yung pwede nating makita at gawin dito sa inyo. So, meron kayong question o kaya comment dito sa napag-aralan natin? Gigi question. Hmm. Pag bumaba na tayo, yung New Earth na ibaba na, di ba na-destroy na yung mga sinners, yung mga hindi na saved? Makikita natin yan sa Revelations 20. So, marami kasi yung nalilito pag binasa yung Revelations 21 saka 22. Di ba? Na sa Revelations 20, basahin natin yung Revelations 20. So, dito sa Revelations 20, sa verse 1, pinakita mo na dito yung mangyayari kay Satan. Sinabi is mababaon siya for 1,000 years. Diba? Makukulong siya for 1,000 years. At alam natin yung pagkakakulong na yan is hindi sa physical na nakulungan kasi hindi naman physical body ni Satan. Alam natin yung pagkakakulong na yun sa circumstances. Wala na siyang matetempt kasi patay na lahat ng tao. Pero ang sabi, after 1,000 years, he must be released for a little while. So, mababago yung sitwasyon niya after 1,000 years. So, ano yung mababago? So, pag binasa natin itong nakasulat sa mga susunod na verse, ang nakalagay dito is, yung mga saved,
and they live and reign with Christ for 1,000 years. But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. Nabangon. Nabangon pa pala. So, pagdating ni Jesus, yung mga patay na bad, hindi maliligtas, hindi sila mariresurrect, di ba? Mananatili silang patay. Yung mga inabutan na buhay, ang mga bad, mamamatay. So, ibig sabihin, pagdating ni Jesus, pag kinuha niya na yung mga saved, lahat ng mga hindi saved, patay. Di ba? Pero after 1,000 years, doon pa lang sila pabubuhay uli. So, yung pagdating ni Jesus, ang tawag doon, first resurrection. Pero yung after 1,000 years, yun yung resurrection ng mga hindi ligtas. Kaya ang sabi dito, blessed and holy is he who has part in the first resurrection. So, ang blessed, saka holy, yung kasama doon sa first resurrection. Kasi yung first resurrection, yun yung resurrection ng mga saved. Okay? So, ibig sabihin, yung second resurrection, yun yung resurrection ng mga hindi maliligtas. So, ayaw nating makasama doon. Okay? Nagtaas ng kamay si Ate Johnny. Related dito, Ate Johnny, yung question, ha? Oo. Akala ko Roland yung pag ng Panginoon, yung kukunin na niya yung mga hindi masasama. Rin yung mga patay, yung makita nila, yung pupunta na tayo sa langit. Akala ko mabuhay sila, hindi pala. Hindi pala sa mabuhay noon, yung first na pagdating ng Panginoon. Akala ko makita nila tapos hindi sila makasama, di ba? Pagdating ni Jesus, yung act na papadating siya, makikita yun ng mga buhay. Yung buhay. Tama. Buhay. Pero habang dumadating si Jesus, dahil sa glory niya, mamamatay sila. Okay. So, that is yung general na pinag-uusapan natin, no? General resurrection. Pero last month o 2 months ago, napag-aralan natin na may sinasabi sa Revelation chapter 1 saka sa Daniel chapter 12, meron tayong tinatawag na special resurrection. Ibig sabihin, just before na dumating si Jesus, merong special resurrection. Yung mga tao na, especially yung mga directly involved sa pagkamatay ni Jesus. Like yung high priest, si Caiaphas. O kaya yung sundalo na tumusok sa kanya sa spear. Kasi ang sabi is, kahit siya makikita yung pagdating ni Jesus. So, merong special resurrection para doon sa mga tao na yun. May resurrection. So, hindi general, merong special resurrection para doon sa mga ilang mga tao na yan. Pero, pag ang pinag-usapan Ano yung mga ligtas yun? Alan? Hindi yun ligtas. Hindi sila maliligtas. So, yung sinasabi ko is, nasa Revelations chapter 1. Iniisip ko kung paano to ipapaliwanag na hindi makakalito. Kasi kahit sa matagal na nag-aaral ng Bible, is nakakalito pa rin ito. Ito sa Revelations 1 verse 7. Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even those who pierce him. Diba? So, alam natin na pinag-uusapan natin dito is yung tumusok kay Jesus. Tira niya. At hindi lang ito, kahit nung kausap ni Jesus si Caiaphas o kaya si Pontius Pilate, nung tinatanong siya, ang sabi ni Jesus sa kanya is, tinanong siya, ikaw ba ay anak ng Diyos? Diba? Ang sabi niya, ikaw ang nagsabi niya, di ba? Pero makikita mo, di ba? Makikita mo ang anak ng Diyos na darating with in clouds, di ba? With all his angels. So, merong sinabi na may mga ilang tao na alam natin na hindi maliligtas, pero makikita nila yung pagdating ng Panginoon.
Hindi pala yun lahat yung patay na ano, ulan, makita nila, ano. Sa second, ano na yun? Hin- Yung, Karamihan ng mga hindi maliligtas, hindi makikita oh, yung pagdating ni Jesus. oh, Yung makikita natin First na na pagdating niya. yung mababasa natin sa Bible na merong time na ang lahat ay luluhod at i-confess nila na si Jesus ay just, di ba? mm, Yun yung after na ng 1,000 years. I see. Oo. Okay? Kasi at that time, yun lang yung time talaga na lahat ng pinanganak sa mundo mapupunta doon sa isang lugar na yun. Yun yung 1,000 years. Okay? After na nung matapos yung 1,000 years. So, babalik lang ako doon sa hindi ko kasi natapos yung sagot ko kay Janet. Na, so after nung 1,000 years, nabuhay uli yung yung mga hindi ligtas. Okay? Sinners. Kasi nakita natin dito na hindi sila nabuhay at the beginning ng 1,000 years at mabubuhay lang First sila time. after ng 1,000 years. Okay. So makikita natin kung paano nangyari yan dito sa verse 7. Now, when the 1,000 years have expired, Tagal pa lang silang nakapagod sa amin. Revelations 20 verse 7, now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations. So nagkaroon na naman siya ng i-deceive. So sino yung mga i-deceive niya yan? So after 1,000 years, nabuhay na yung mga hindi Lima ligtas. yung nabuhay. Nabuhay na yung mga hindi ligtas. Which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is of the sand of the sea. So, dinisid ni Satan yung mga nabuhay na masasama para atakihin yung city. Ito, they went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints, the beloved city. So, ibig sabihin, para nila paligiran yung the beloved city. Nasa earth yung beloved city, di ba? And fire came down, ito na yung and fire came down from God out of heaven and devoured them. So yung lake of fire actually, hindi yung galing sa lupa. So yung lake of fire, parang umulan ng apoy, at yung apoy na yun yung naging dahilan para magkaroon ng lake of fire. At dito na sinunog yung mga hindi ligtas. Mamatay na sama din. So ito yung tinatawag nating hell. Okay. So, alam ko na karamihan sa mga Kristiyano ang idea ng hell is ngayon pa lang nagliliyab na, di ba? Hindi. Ang tinatawag na hell sa Bible, mangyayari lang after 1,000 years. So, a fire came down from God out of heaven and devoured them. So, ito yung final execution ng judgment. So, para kang merong isang pusakal na kriminal, hinatulan ng bitay, pagkahatol sa kanya, hindi naman siya bibitayin agad. So may panahon, before nung pronouncement ng judgment, sa kanyang execution ng judgment. So yung execution ng judgment, mangyayari after 1,000 years. So kaya, binuhay yung mga masasama para harapin yung execution ng judgment nila. At dito sa execution ng judgment na to, hindi lang sila yung kasama dito. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are. So, si Satanas, kasama na rin yung mga angels niya, yung mga fallen angels. Kasama na sila dito, masusunod dito sa lake of fire na to. Yung kasama na ni Diyos sa langit, na ano pa ni Satanas, na hikayat pa. So, ito lang yung katunayan na just talaga yung judgment ng Panginoon. Kasi yung mga hindi naligtas, di ba? Namatay na sila, binuhay na uli sila. Nakita na nila, nandun na yung Jerusalem. So nakita nila, totoo pala yung nakasulat sa Bible kung nakita nila, no? Pero hindi pa rin nagbago yung attitude nila.
ang loyalty pa rin nila na kay Satan at tinangka pa rin nila tapuhanin yung New City, yung New Jerusalem. So after 1,000 years, bababa yung New Jerusalem. At yun na rin yung timing na mabubuhay yung mga patay. Di ba? Kaya pag habang nililinis ng Diyos itong earth sa pamamagitan ng fire, yung mga ligtas na nandun sa loob ng New Jerusalem, protected sila. Nakikita ba nung mga chosen yung nasa loob ng New Jerusalem, yung lahat ng nangyayari? Kasi napansin ko kanina, di ba, sabi matataas yung wall. Yes. Makikita kaya natin yun na nangyayari dun sa mga yon. Pala mo ka talagang kasama sa ano. Makikita ng mga chosen. Hindi kasi binanggit dun sa Bible kung transparent yung wall. Kasi hindi eh. Kasi yung gate is gawa sa pearl. Ang sinabi lang na transparent is yung kalsada. Diba? So, hindi sinabi sa Bible kung makikita nila sa labas o kaya ipapakita sa kanila sa loob. Diba? Pero alam nila kung ano yung mangyayari. Alam nila na at the end ng 1,000 years. Kasi alam natin ngayon. So, alam ng mga maliligtas kung ano yung mangyayari after 1,000 years. Pero dahil naipaliwanag na sa kanila sa loob ng 1,000 taon, pinakita sa kanila Hindi yung namin record, nadidinig. Ba't kaya? maririnig nila o hindi? Hindi sinabi sa Bible, di ba? Ang alam lang natin, yung mga maliligtas, kasama na ng mga Hindi angels, ka namin nadidinig. hindi niyo ako narinig? Narinig kita, Roland. Okay. So, nakataas pa rin yung kamay ni Ate Johnny. Nalimutan mo lang ibaba o meron kang question? Limutan kong ibaba, Roland. Tama. Yan. So, ito yung sagot sa tanong mo net kanina na yung New Jerusalem, galing sa langit, bababa siya. Pagbaba niya, nandun, nabuhay yung mga masasama. Nag-ano siguro, nag-drop muna si Janet kasi yung hindi nila marinig. O hindi. Oh. Ayan, bumalik na sila. Hello? Dinig mo na ako ngayon? Yan. Nag-out ako, tapos sumasok ulit ako. Okay. So, dito natin makikita na yung New Jerusalem, galing sa langit. 1,000 years, nasa langit siya. After ng 1,000 years, bumaba siya sa earth. At yun na rin yung time na nabuhay yung mga hindi ligtas. At yun na rin yung time na yung execution ng judgment mangyayari. So, Grabe, after, Roland, no? Grabe pala yung yung pagdating ni Jesus, tapos yung New Jerusalem, di pa pupunta tayo sa taas ng New Jerusalem. Tapos, yung time na yun ang time na nagsayahan ang mga tao. After 1,000 years, bababa, makita natin pala yung mga natin, kung sino hindi maligtas. Tapos, iiyak, very sad naman, no? Masaya, tapos biglang pero mag-iyakan. within 1,000 years, ipapaliwanag sa atin ni Jesus yung ipapakita yung record, di ba? So, again, hindi sinabi sa Bible kung yung nasa loob, makikita nila yung nasa labas, di ba? O maririnig nila. Walang nakasulat doon. Pero ito na rin yung time na babaguhin ng Diyos ang lahat. Yung earth nito, magiging new earth siya. After nung apoy na yon, di ba? Ibabalik na ng Diyos yung itsura na katulad ng Garden of Eden. So doon na magsisimula yung ano natin, yung new earth. Yeah.
At yun na rin yung para magiging completion ng ng plan of salvation, yung eradication ng sin. Kasi hanggang merong sin, di ba, habang nandun si Satan, andun yung mga makasalanan, andun pa rin yung sin, di ba? So, kinakailangang linisin yan ng apoy para masabi na kompleto na. Malinis na yung buong universe. Wala nang sin. So, doon pa lang makukompleto yung plano. After ng 1,000 years. So kung ipipicture pala natin, kasi kanina 'di ba may measurement tayong binigay. So yung kumbaga yung Earth na yung dating laki ng Earth, ganun pa din. Pero yung bababa, yung sukat kasi yun lang yung New Jerusalem, 'di ba? Yung kinakalagyan ng mga sinners, hindi siya kasama dun sa sukat na yun, 'di ba? So ibig sabihin may space pa yung Earth talaga. Oo. Yung size ng Earth yun pa rin. So, pag tinignan mo yung world map ngayon, hanapin mo yung Japan, o hanapin mo yung California, ganun lang kalaki yung New Jerusalem. So vast yung yung paligid, parang Oo, square yun, ha? So, mas gawin mong square yung area na yun. Tapos yun, ibababa mo sa Earth. Yung paligid niya, ganun pa rin yung area. Pero babaguhin lang siya. Magiging parang buong garden siya. Liit lang pala, no? Konti lang pala ma-save Roland. Oo. Ang sabi nga, di ba? Makipot yung daan. At makipot din yung gate. At konti lang yung makikita mo doon. Compare mo doon sa malawak na daan na papunta sa kapahamakan. So, hindi nagbibiro ang Bible nang sinabi niya na konti lang. Mas marami yung hindi masisave. Kalungkot. Oo, pero ginawa ng lahat ng Panginoon na magagawa niya. Diba? Sabi nga nila, pwede mong i-lead yung kabayo sa tubigan, pero yung kabayo mismo kinakailangan uminom ng tubig. So, pwede mong ipangaral ang salita ng Diyos sa tao, pero kung tatanggapin niya yun o hindi, siya lang yung pwedeng gumawa nun. Meron tayong natitira pang question bago tayo mag-test? Another question, G. Yung sa Ezekiel 47:12, sabi yung fruits for magiging pagkain natin, pero yung leaves niya, iinumin for healing. Healing of what? Eh, di ba wala naman ng sickness? So, ano yung healing na binabanggit doon? Ang kanilang dahon ay pampagaling, di ba? So, healing. Tinanong ko rin sa sarili ko ito eh. Ano ba yung mga bagay na kinakailangang pagalingin? Ano ba yung mga bagay na kailangan ng healing? Wala ng sakit doon. Yun nga, sakit lang ba yung kinakailangan ng healing? Yung mga naging experience mo dito sa mundo na ito, yung mga sakit, yung mga fears, di ba? Yung mga, hindi ba kinakailangan, kasi alam ko itong body natin is papalitan ito ng glorious body, di ba? Pero hindi buburahin ng Panginoon yung experience mo. Hindi ka magkakaroon ng amnesia. Kaya nga makikilala mo pa rin yung mga tao. Di ba? So, ano yung i-heal? Pagdating natin dun sa New Earth. Obviously, hindi na ito physical na sakit kasi binigyan na tayo ng glorious body. Anong i-heal sa atin? Sadness. Yung mga scars
na dulot ng sin, di ba? Mm. Lalong-lalo na yung emotional, di ba? Spiritual. Hindi ko alam kung paano halimbawa, kung yung mahal mo sa buhay, yung anak mo, hindi naligtas, kung paano mawawala yung sakit na yan. Di ba? Mm. Pero ang pangako lang sa atin, mawawala yun. Hindi kaya ang pwedeng gamitin ng Panginoon, parang token na, yung eternal life nga, ang parang token natin, yung bunga ng ano, di ba? Ng tree of life. So yung dahon niya, pwede siya rin yung gamitin ng Panginoon para pagalingin yung scars ng experience natin sa kasalanan. That is one way, net, na pwede natin ipaliwanag kung ano yung healing na kailangan dito. Mm. So, pero one thing is for sure, di ba? Hindi tayo magkakaroon ng amnesia, buburahin yung memories natin. Sinabi ng Diyos, yung former things is wala na, pero hindi nangangahulugan yun na hindi mo na maaalala kung ano yung napagdaanan mo, di ba? Maaalala mo kung paano ka niligtas ng Diyos, di ba? At maaalala mo kung ano yung mga ginawa mo dati bago ka niligtas ng Diyos. Kaya nga pag nakita mo si Jesus talaga, magpapasalamat ka ng sa Kanya. Kasi alam mo kung anong ginawa niya para sa'yo. Meron pa tayong comments o questions? Okay. If not, Ano? I will give you 5 minutes to answer our question. At karamihan dito is true or false. Kaya madali lang to, no? Favorite ko to nung nasa school ako. True or false? Nakita niyo yung link? Mm. Ano?
meron na tayong isang submission. Si Ivy, nag-submit na si Ivy. Pag tinignan nyo yung score nyo, merong explanation dun sa, sa mga tamang sagot. So, pwede nyo siyang basahin. Bahala na ito ba? Sino na lang ang hindi nagsasubmit? Si Jenny? Ayan, tapos na sila lahat. Wow. Tapos na. Okay, tingnan natin yung sagot. So, okay, New Jerusalem and New Earth. So, consider mo na tama to, Ate Johnny. So, Perfect. perfect si Ate Johnny, no? So, sa number 2 question, lahat din nakatama. Number 3, there is no temple in the holy city. Ang sabi sa Bible is walang temple doon kasi ang Diyos mismo ang magiging temple doon. Okay? So, next. The saved will no longer eat in the new earth because they will be like angels. Kakain pa rin tayo dyan, pero hindi dahil gutom tayo. Kakain tayo doon dahil masarap. Masarap kumain. So, in the new earth, there will be no more tears. Okay, so alam niyo yan. So, dito sa huli, may mga nalito din. Will people in the new earth be made flesh and bone? Lesson natin yan last week, di ba? So, sabi ni Jesus, siya ay hindi spirit, flesh and bone siya. Pinatunayan niya yan. Humingi siya ng pagkain, pinakain siya. At ang sabi sa Philippians chapter 3, na yung body natin ay magiging katulad ng glorious body ni Jesus. Mahirap yata gumawa ng bahay kung spirit ka lang, no? So, mahirap kumain. Pati si nanay, sumagot. Humabol pa. Okay, so, pero very good yung mga natin ngayon, yung mga answers natin ngayon. Okay. So, siguro, sana nakatulong sa ating pagkakaunawa yung niyahanda sa atin na new heavens o sa new earth. At mas maging tayo, motivated tayo para makarating tayo. Okay, so let's have a word of prayer to end our study. Let's pray. Father God, we would like to thank you for preparing for us a place. And we would like to thank you that you have put in the Bible the description, the things that we can expect of what this new heaven and new earth will be. But we know that there are a lot of other things that you have prepared for us, and we're looking forward to it. Please help us to be faithful, to be always looking at Jesus so that all of us can be there. We're looking forward to your soon coming. In Christ's name we pray. Amen. Thank you, Roland. Thank you, Elder Good Roland. Thank you night. sa lahat. Good night po. Good night po sa lahat Good po.